Hello, isang magandang umaga, hapon, gabi sa inyo lahat at sa lahat po ng sumusubaybay at nakikinig itong aming istasyong ito. Ito ang EJMI Online Music Radio. Yan, tayo po yung muli ang babalik at itong istasyong ito. Itong EJMI Online Music Radio nga po. At salamat po sa inyo pong patuloy na pagtangkilik at sa lahat po ng sumusubaybay sa aming pong istasyong ito. At napakasarap po at napakainam po na tayo po ay lagi po nagkakasama. At yes po, at patuloy na kami po nga po ay lagi niyo pong makikita dito po sa aming pong istasyong ito sa YouTube na channel na ito ay amin po ipinapahayag ang mga bagay na kailangan naming mapag-usapan o tayo ay mapag-usapan natin lahat. At ito naman po ay sa lahat po naman po na ginagawa nating mga topics ay lagi naman pong related din po sa nangyayari sa ating paligid. Related din po sa mga update sa ating pong mga social media. Update din po sa ating pong loob ng simbahan at sa labas. At patuloy na tayo po ay nagpapasalamat sapagkat nandyan po kayo lagi. Nandyan po kayo lagi na talaga pong more and more po na kayo po ay sumusubaybay sa amin po. At salamat din po sa mga lahat po ng aming pong mga regular na pong nanonood. At ang Diyos po ang siyang patuloy na magbibigay sa inyo ng gantimpala. At yung pong gantimpalang yun, I believe ay blessing po yun. No, na ating po natin natanggap. At gaya po ng ating pong nasasabi, ay talaga naman pong umaangat ang ating pong subscriber po ngayon at salamat sa Diyos, sa ating sa Panginoon. At salamat din po sa inyo na i-share nyo lang po ang aming pong YouTube na to at update lang po tayo at lagi naman po namin kayo na sinasama sa aming pong mga prayers. Ito po ang ginagawa po namin ay para po sa ating pong kapurihan sa ating Diyos at maging sa inyo pong mga ating pong taga-subaybay. At sa mga bago po ay patuloy na ako po ay nagpapakilala sa inyo. Ako po ay si Prox Benz. Yan. So si Prox Benz po ang iyong lingkod. Siyang makasama niyo po sa ilang minuto o sa ating po pagsasamang ito ay naway magkaroon po ng kaunting pulot na pulot na inyo pong ating mapapagsaluha sa ating pag-uusap. Yan. Ang hirap din talaga minsan pag nagsasolo eh. Talaga namimiss ko na po yung aking partner na. But anyway, sabi nga, hindi naman tayo entertainment. No? Dahil nandito tayo para lang po magpalakasan, magbigay ng paalala, magpa-remind sa ating pong mga bilang isang Kristiyano na at sa mga hindi pa po mga ating mga kapatid na sa ibang pananampalataya ay welcome po sa ating pong pakikinig ito sapagkat ang ating pong itinataas dito ang ating Diyos, hindi po ang kusinong relihiyon. No? At wala po akong binabanggit o ini-endorse na simbahan o anuman na relihiyon nyo, kundi ito po ay para po sa ating Panginoon. At para po sa atin din po sa mga ating pong napapag-usapan every time na tayo po yung maharap sa camera. No? Of course, salamat din po sa amin din pong aming pong Bishop Paul Lulu na siya pong aming pong pinaka-head namin yan po sa EJMI Philippines. Salamat po sa mga lahat ng pastors din po ng EJMI Philippines at maging dito po sa Saudi Arabia na salamat din po natin ang mga support nila na ating pong natatanggap. Bagamat sila busy at gano'n talaga ang buhay. Kailangan lang talaga natin bigyan ng pagkakataon o yung oras na tayo po ay mas lalo pang makapag-encourage ng mga tao po sa pananampalataya na may iabot natin yung Ebanghelyo, yung salita ng Diyos. At salamat po sa buhay din po ni Pastor Jimmy. Yan, sa Davao po, ng EJMI Davao ay talagang nakita ko sila ay patuloy na naghahayag ng salita ng Diyos. Sobrang tapang talaga niya na talagang ipahayag ng salita ng Diyos doon po sa kalsada, sa kalsada. At Lord to God, sa buhay po ni Pastor Jimmy at sa kanyang pong pamilya. No? At maraming po salamat din po sa ating pong mga regular nga po na
sa ibang bansa na hindi ko na po matukoy, ay nagpapasalamat kami sapagkat nandun nga po yung mga buhay nila na nagagamit po yung aming pong awitin. At of course, naaano din po namin ito, na-monitor din po namin at maging yung mga kumukuha ng mga chords. Marami po salamat. Patuloy po lang ninyo pong na suportahan ang ating pong mga awitin, yung EGMI Music. Nandun na po lahat, praise and worship. Nandun na po, gusto niyo yung mga love song na para pong pang-alay sa inyong mga minamahal. At meron din pong kabataan yung rap music. Rap session, yan. Sorry, rap session. So, yun po. At lagi din po nating suportahan yung mga Christian church na ating pong pinopost sa YouTube. Hindi lamang po ang EGMI, kundi yung iba pong mga nagpapahayag din ng salita ng Diyos. At maging yung mga awitin na ginagamit po o sila po ay lagi pong nagre-record or pinopost, ay supportahan po natin. Ang tangkilikin natin ang mga Kristiyanong musika. Yan. At maging yung OPM OPM na mga Tagalog ay supportahan din natin. Sapagkat atin po ito mga Pilipino. At ito po inahandig din po namin, especially sa mga OFW. Kaya po, kahit ako po, kasi ako po ay OFW, kaya ako po ay nagpapasalamat sa mga tao na mga nasa ibang bansa na talagang nagpupursige. Nagpupursige na sila po ay mas lalo pang nandun yung pagsisikap nila para sa kanilang pamilya. Salute po kami sa inyo at maging ang inyong lingkod ay doon din po sa lahat po ng OFW. Ngayon, kung bakit ako nakaganito at nagpaano ng ganito, hindi ko. Kasi ito po ay time ng yung pong month of love, yan. Sabihin natin na February nga. Yes, alam naman natin, pag February, ay sinaselebrate yung pusong dalisay. At sa araw nito ay maraming sinaselebrate ng especially yung sinasabi nilang Valentine's, no. Actually, ito po yung itapi ko na po since I think last year din po yung Valentine nga ba o araw ng puso. Yun parang ganun Pero iba naman po yung ating pag-usapan dahil yun po yung atin na pong napag-usapan. So yung ibig sabihin nga po, konting konting trivia lang. I mean, sa mga hindi po nakakabatid, yung about dito po sa Valentine. But before ko po i-start ay mag-start ako ay akin pong sasabihin muna yung ating pong topic na ating pong pag-usapan ngayon. Ito pong topic po natin ay pinamagatan na pusong bato. Diba? Bago. Pusong bato. Di kanta yan, di ba? Pusong bato. Bakit ba celebrate yung Valentine's, no? Actually, ang Valentine's naman po ay sa ating pong bilang dati po tayo po ay nasa Sagradong Katoliko noon, before, na ako po hindi po nakakilala sa Panginoon, ay actually sineselebrate naman talaga yun. Kahit sa school, nung panahon na ako nagkakamulat, ay namulatan ko niya na may Valentine's Day. Parang regular na holiday para sa atin na kailangan magbigay ka ng flowers, kailangan sabihin mo sa minamahal mo na I love you, kailangan sabihin mo sa kanya na araw ng puso ngayon, labas tayo, date tayo, di ba? Actually, ang Valentine's Day na sinasabi, ito naman po para sa akin po, no, at I believe na yung iba naman sasangayon, iba naman hindi, okay lang po yun. Yun po yung karapatan po ninyo yun, no? At para sa akin, mas maganda po mayroong sineselebrate. Diba? Mas maganda yung mayroong ginagawa nga, kaya nga sinasabi ko, na mayroong kang plano. Kasi ang pagsa-celebrate naman, mostly dapat laging sinasabi mo yan at ginagawa mo yan. Dahil minsan lang naman dumaan yun sa buhay mo diba? Pero hindi ko sinasabi na sa mga nakikinig na especially mga Christian ay tama po yung akin pong sinasabi na i-celebrate yung Valentine's Day, yung name na Valentine's. Kasi sa Valentine's na sinasabi, Valentino po yan sa Tagalog. Saint Valentin or Santo. So, ibig sabihin ay parang para sa akin lang po, no, mas maigi na rin po na merong sineselebrate ka, especially pag ito ay ginagawa mo sa pamilya mo
o sa o mahal mo sa mahal mo sa buhay o sa mga anak mo, kasi actually malawak naman eh. Ang ibig sabihin nito eh, dangan nga lang nagiging personal dahil minsan nagagamit yung Valentine, Saint Valentine. Kasi gaya nga, minsan nga ako po eh, pag ako every time na darating dito, lagi ang topic eh, yung hindi na dapat sinaselebrate ng Valentine. Laging sinasabi na yan eh para sa mga dati pa. At santo yan, saint nga eh, sabi nga eh. Well, actually, yeah, just tama nga, saint nga siya. But tingnan mo, pansinin mo ha, kung ito'y makakabuti naman din at makakaigi sa iyong pamilya na nagka-gathering kayo, nagkakasama-sama kayo, sineselebrate niyo itong ganitong araw ng puso, yan, ay masaya naman, okay naman. As a part of na hindi mo naman sinasamba yung sinasabing saint nila. No, di ba? Kasi huwag naman tayo maging impokrito dahil tayo naman po ay galing din po rito. Although nalaman natin ang katotohanan, huwag naman natin isang kabila lang na parang meron din ng nakakahawang sakit, no? Pagka sineselebrate ng Valentine's. But sabi ko nga ay may kanya-kanya po tayong paniniwala at yung paniniwalang yon ay nire-respeto ko ng bawat isa. Pero para sa akin mas okay naman na merong sineselebrate yan. Nga lang siguro palta mo lang ng pangalan or pagse-celebrate, wag ng Saint Valentine, wag ng Valentine's Day or araw ng puso na lang. That's it, araw ng puso. Sabi sabihin, masaya. Lahat naman, ito naman po, tayo naman po mga kaproks, kasi sa subject po, palagi tayo sa lahat. No. Even na, bakit sineselebrate ang Christmas? Hindi naman araw ng pinanganak yung December, di ba? Bakit merong tinatawag na araw, yung mga araw-araw na yan, araw na ganito, araw na ganyan, actually, nasa tao na po yan, sa pagtanggap. Paano mo siya gagamitin at gaano mo siya dadalhin. Gaya nga ng sinasabi ko nga po ay masaya naman din na meron po tayong sineselebrate sa ating buhay. Mga kaproks, mga kasis, buhay po tayo. May mga bagay na kailangan din nating malaman at maunawaan sa mundong ito. At ang tanging ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng kapatawaran, hindi ang tao. Kaya dapat, kung na-feeling mo na hindi mo nasasaling ang Panginoon, go ahead. But sabihin mo sa Kanya, ito yung ginagawa ko para sa aking pamilya, Lord. At alisin mo sa isipan ko kung ano man yung bagay na hindi tuwa o saya sa iyo. Diba? So, sabi nga, ang pusong bato, na title po natin, parang sinasabi natin na mas mahirap pa yung tao na parang sinasabi na wala kang pagpapatawad sa kapwa mo. Diba? Pusong bato. Wala kang puso dahil kung makapaglait ka, wala kang puso sa kaawaan. Wala kang puso kahit na mayaman ka, hindi ka marunong tumulong. Wala kang puso dahil hindi ka nagpapagamit sa ministry. Wala kang puso dahil iniintindi mo sarili mo lang. Pero yung mga kapatid mo or asawa mo, pinababayaan mo, pamilya mo, pinababayaan mo. Wala kang puso. Maaaring yun ang pusong bato na sinasabi, pero sinasabi ko nga sa inyo, mga kaproks, mga kasis, nasa sa iyo po yan. Kung paano mo dadalhin yung pusong bato. Pusong mo bato, yan. Hindi, pusong bato, talagang bato. Pusong mo bato, yan. So, sabihin mga kaproks, ay dapat po nating alalahanin na ang unang nagbigay ng pagmamahal sa atin ay ang ating Diyos. So, sabihin, pagmamahal, may puso. No? Lagi naman natin nababanggit yan na mahalin natin ang ating kapwa, mahalin natin ang ating pamilya, mahalin natin ang ating asawa, ating mga anak, ating mga mag-anak, maging ating mga kapatid sa simbahan. Mahalin po natin sila. Huwag po natin silang hayaan na minsan nawawala na ay pinababayaan na lang natin. Bahala na yan, may papalit naman, may alis, may papalit. Of course, mayroon talagang ganon, but tupa yun.
Bin, yun yung nawawala. Pag nawala yun, di mo hanapin. Hindi dapat gano'n, no? So, dapat din natin na intindihin na kapag ang isang tao ay tumanggap sa Panginoon, alagaan na po natin sila na huwag mawala. Okay, fine. Kung nabalitaan natin na nandun na sila ng simbahan, patuloy, huwag na nating gambalain. I mean, nandun na sila at masaya na sila at as long na nagpapatuloy sila sa gawain ng Diyos kesa sa naging tambay at nawala. Mas lalong malaki pananagutan niya, di ba? So tayong mga sasalita sa pulpito o nagpapahayag ng salita ng Diyos o yung mga nagbibigay ng mga advice sa ating mga kapatid ay lagi natin silang ire-repress. Lagi na sinasabi natin na ang buhay natin dito sa mundong ito ay actually talagang dumadaan at bumabalik sa Panginoon. But yung celebrate ng puso natin, pusong ngayon, ay dapat malawak. Hindi lang dahil sa mahal mo yung tao niya, kundi may concern ka sa Kanya. Meron kang pananagutan sa Diyos. May pananagutan ka sa Kanya. Bakit? Nawawala siya. Yun ang dapat nating ibalik. Yun ang dapat nating alagaan. Yung mga nawawala at maging yung mga dapat nating mga mahal natin sa buhay, alalahanin natin sila. Kailangan din nila ng kaligtasan. Kung may puso ka, puso ng ating Panginoon, gagawin mo rin para din sa kanila. Diba? Huwag kang matakot, huwag kang mahiyan na, ay dati naman, hindi naman ano yan eh. Ngayon lang naging born again yan o Christian yan eh. Lagi naman ang Diyos ay lagi nasa sayo kapag tama ang iyong ginagawa. Okay? So ang puso natin na sineselebrate ngayon, para sa akin, maigi po. Kakaroon po ng reunion, kakaroon ng konting salo at nagkakasama-sama ang mga kapatid. So parang nagse-celebrate o nagkakaroon ng pagkakataon yung mga magkasing irog o yung mga mahal sa buhay, yung mahal mo, pamilya mo. Minsan mayroong talagang, paano kung single? Yun nga, pamilya. Diba? Paano naman kung ikaw mismo ay wala pa asawa? Of course. Nandiyan naman, maaaring kung meron kang kasintahan, celebrate. Diba? Kung ikaw naman ay may asawa, mas lalo mong i-celebrate. Kasi nandiyan yung asawa mo. So, yun po yung mga lagi kong binabanggit na sinasabi na lagi nating alalahanin yung ating pong pamilya. Prior din po natin yung pamilya natin na sila man ay ating pong bigyan ng pagkakataon, ilabas, date, kumain, then sharing, bonding. So, diba? Ganun naman po talaga dapat eh. At lagi nating babanggitin na yung ginagawa natin dito sa mundo nito ay ginagawa natin yun kasi mahal natin si Kristo. Diba? Kung hindi mo mahal si Kristo, wala kang pakialam sa mga yan. Diba? So, ibig sabihin, mahal mo ang Panginoon kung kaya sila inaalala mo. Simple. Diba? So, yun po yung aking pong nais pong parating sa inyo na huwag tayo maging pusong bato. No. Gaya po na sinabi ko ay balikan nyo na lang po. Ang una pong topic noon, yung nga pong Valentine's at araw ng puso yon. Iba naman po ngayon dahil sa ngayon dahil ninanais ng Diyos na tayo po ay gisingin sa ating pong pagkakahimlay. Sabihin, ibig sabihin ko po ay makalag-lagi tayo na sa loob ng simbahan. Abutin po natin yung mga nasa labas, no, na makakilala sa ating Panginoon. Although tayo po ay maaring pamilya mo ay okay na, Kristiyano na, pero yung iba hindi pa, ay abutin natin sila. Huwag tayo maging pusong bato, no. Huwag nating isipin na, bahala na sila dyan, bahala, meron naman tatayo dyan eh. Bahala na yung mga, huwag po. Tayo po ay tinatawag na tayo yung sinasabi na tayo ang magbibigay ng linaw sa paniniwala bilang anak ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, wag po tayo maging maramot sa salita ng Diyos. Bahagi po natin, i-share natin, at lagi po nating alalahanin yung mga mahal natin sa buhay na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. So, yun po, mga kapatid, mga kaproks, mga kapis, nais ko lamang po itong ma-exing mensahe lamang po sapagkat lahat naman po tayo ay alam naman po natin ng
pagsa-celebrate ngayong buwan na to ng Araw ng Puso. So, nga po, maraming po salamat sa inyong pong pakikinig at sa mensahe nito, naway meron po kayong napulot na aral at kung paano maging pusong bato. No? At dapat, pata natin yung pagiging pusong bato, maging puso mo ba ito? Yan. So, maraming po salamat. Ito pong ating pong verse for today. Yan. Sabi nga sa Lucas 6, verse 45, sabi nga dito, ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Totoo naman po yun. Samantala, ang masamang tao naman ay naglalabas ng masamang mula sa kanyang pusong tigib ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang mga umaapaw sa puso ang siyang sinasabi ng gabi. Ito naman, diba? Kung ano yung lumalabas sa ating bibig, kung ano yung lumalabas sa ating pong paggawa, doon po pinabasihan ng ating Panginoon kung ano yung hindi yung pumapasok, yung lumalabas sa ating bibig. Kung mahal mo ang yung kapwa, nagsishare ka ng gospel. Hindi tayo nagiging pusong bato. Okay? So, maraming po salamat at tayo po ay patuloy lamang po na makinig ng mga salita ng Diyos at tayo po ay mag-share ng salita ng Diyos. Ngayon, ito po ang ating pong quote for today. Yan, itong quote for today po natin. Ang mukhang tao, ang mukha ay kumukulubot. Yan, sorry. Ang mukha ay kumukulubot, maging ang katawan ay kumukupas. Ngunit ang puso mo, yan ang siya nagpapahaba ng iyong buhay. Tama, di ba ho? Tama naman po, ang buhay natin ay bakit ka nabubuhay? Dahil sa puso mo. Dahil sa puso mo, dahil sa pag-ibig mo sa Diyos. Dahil sa pag-ibig mo sa iyong kapwa. Dahil sa pag-ibig mo sa iyong minamahal. Dahil sa pag-ibig mo sa iyong mga anak. Dahil sa pag-ibig mo sa iyong mga kamag-anak. Ayun. So, maraming po salamat mga kaproks, mga kasi sa inyo pong pagsilip dito po o pakikinig ng aming pong mensaheng ito. At patuloy lamang po tayong mag-support sa ating pong ginagawang ito. At hindi po kami mananawa na mag-share ng maksing mensahe. At dahil nga po sabi ko sa inyo ay nagpapasalamat kami sa kabuuan po ng EGMI Music at maging EGMI radio station nga pong ito ay patuloy lamang po na kami po ay taos puso po nagpapasalamat po sa inyo. At wala pong bitawan at marami pa po tayong mapapakinggan at nga po gaya po yung sinabi ko po ay kami po ay makakauwi na sa Pilipinas. Mga siguro po by ngayong buwan na to ay mapapansin nyo baka iba na yung background ko, baka nandun na ako sa Pilipinas na ano. At suportahan nyo po ang aming pong estasyong ito. Ito po ay makakatulong po sa aming pong goal na makatulong po sa ibang churches. Hindi lamang po dahil sa iniim po namin na magkaroon po itong pagkita, kundi ito po ay makatulong po sa lahat po ng churches na especially sa music na makabili kami ng mga instrument na ma-donate po namin at wala pong pangalan yun. Sabi po, ito po ay para po sa lahat. At gagawin po namin itong tulong na to sa biyaya ng Diyos. Hindi po sa kalakasan ko o sino man, kundi ito po i-share po namin yung pagkita o kikitain. Ay, hindi po ako diretso na po tayo. Talagang ito po ay amin pong i-share sa amin pong mga lahat po. Wala pong pili ang pagtulong namin gagawin. Kapag nandun na po sa point na kami po ay patuloy na nag-share na po ng aming pong blessing dito po sa EGMI. Kaya salamat po sa lahat, sa aking pamilya, maraming salamat. Maging sa aking apo na si Rio, Bennett, Sayon, magkikita na tayo soon. At sa lahat po, at patuloy tayong manalangin at magpasalamat sa Diyos, especially laging sa umaga, salamat, laging sa gabi, pagtulog, manalangin po tayo at magpasalamat sa Diyos. Yan lamang po ang ating pong sandata upang tayo po ay matugon ang ating pong mga panalangin. At mga OFW,
Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Laging kapit po sa ating Panginoon. Tawagan po natin ating Panginoong Hesus upang siyang makatulong sa iyo sapagkat siya lang po talaga ang makakatulong sa iyo. Walang iba. Maaaring sarili mo pero siya pa rin ang makakatulong sa iyo. Pray lang po tayo at kumapit sa ating Panginoon. Kaya sa lahat po ng ngayon na nagse-celebrate ay isang maligayang pusong kaarawan sa lahat. Yan. At sana po tayo po lagi pong masaya at masigla at datnan tayo ng Panginoon na tayo po makasama niya sa kanyang pagbabalik. Ngayon po, maraming po salamat. Muli ako po si Prox Benz at patuloy na iniiwan muna pasamantala sa inyo ang isang pag-iingat at gabay na sa inyong pong pagtulog, maging sa pagising nyo ay samahan kayo ng ating Diyos na buhay. Kaya sa inyo ang lahat po ng pagpapasalamat ay amin po binibigay at post pagpapasalamat sa inyo. Ito ang EJMI Online Music Radio.